Magandang umaga, Miss Len. Isa akong avid listener ng mga horror stories at hilig kong makinig habang nagtatrabaho. 22 years old po ako at nakatira dito sa probinsya ng Palawan. Ngayon lang ako magbabahagi ng sarili kong karanasan at patungkol po ito sa doppelganger. Usually, kapag gigising ako sa umaga nakaalis na sila mama at papa sa bahay. At ako lang naiiwan mag-isa. Isang araw po nun, habang nanonood ng TV sa sala, dumating si mama. Hindi ko na rin siya natanong kung saan siya nanggaling. Dumiretso si mama sa sofa kung saan ako nanonood ng TV. At dahil pagod nagpahinga siya saglit. Maya-maya nagbilin si mama na aalis muna. Pero kung may darating sa bahay at hanapin siya ay sabihin ko daw na babalik din siya kaagad. Nagpatuloy lang ako sa panonood ng TV ng mga oras na yon. Mga 5 minutong nakalipas simula nung umalis si mama natanong ko si papa sa labas ng bahay. At papasok siya ng gate. Dumiretso siya sa sala kung saan ako nanonood ng TV. Nasa likod ko siya noon. Paglingon ko kay Papa ay nakasuot ito ng long sleeve na may printed na cartoon character sa gitna. Nagkatinginan kami. Tinanong niya ako kung nasaan si Mama. At sinagot ko naman si Papa na umalis lang saglit at babalik din maya-maya. Dahil focus nga ako manood ng TV hindi ko na napansin kung umupo ba si Papa sa likod ko o dumiretso siya sa kusina. Maya-maya ay nakita ko si Mama na paparating. Pagpasok niya sa sala ay agad niya akong tinanong kung meron ba sa kanyang naghanap. Agad ko naman siyang sinabihan na hinahanap siya ni Papa na kani-kanina lang ay kausap ko. Hindi umimik si Mama at umupo siya saglit. Tinanong ako ulit ni Mama na kung si Papa ba daw talaga ang naghanap sa kanya. Nagsabi akong kaalis lang din ata ni Papa dahil hindi ko din napansin kung nakalabas na ba si Papa o nasa kusina ng mga oras na yun. Biglang namutla si Mama at sinabi niya na baka nagkamali lang ako ng nakausap at hindi si Papa yun. Nagugulahan man nagsabi ako na hindi ako pwedeng magkamali dahil nagkatinginan pa nga kami ni Papa at nakausap ko siya kanina lang. Agad namang sinabi ni Mama na imposible na si Papa yun dahil kung nagkataon ay paanong una siyang nakarating sa bahay nung umuwi si Mama kanina galing siya sa pinagtatrabahuan nila Papa. Nagkukontrata ng pinapagawang bahay sila Papa. At ang lugar kung nasaan sila nagtatrabaho ay halos 30 to 45 minutes ang layo mula sa bahay namin. Napaisip si Mama na baka umuwi saglit si Papa dahil may kailangan o nakalimutan dalhin. Dinescribe ko kay Mama ang suot ni Papa nung nakausap ko siya. Naka-long sleeve na black na may printed na cartoon character sa gitna ng damit. Paglingon ko sa veranda malapit sa kwarto namin, nakita ko nakasampay doon yung long sleeve na suot kanina ni Papa. Kinumpirma ko kay Mama at tinuro ko yung damit na nakasampay. At sinabing, yun ang suot ni Papa, kani-kanina lang. Nagkatinginan kami ni Mama na may halong pagkalito at kilabot. Para makumpirma na si Papa nga ang nakausap ko tinawagan ni Mama ang pinsan ko na kasama ni Papa sa trabaho. Pagkasagot ng tawag ng pinsan ko, tinanong agad niya ito kung umalis ba daw si Papa sa pinagtatrabahuan nila. Sagot ng pinsan ko ay nandun lang naman si Papa at nagtatrabaho. Habang kausap namin siya sa cellphone ay tanaw niya lang si Papa na nasa second floor ng ginagawang bahay.
Nanindig ang mga balahibo ko sa takot at para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pareho kaming nangilabot ni Mama at nagkatinginan. Palihim akong nanalangin na ingatan ng Papa ko sa kung anumang masamang pangitain na dala ng nakita kong doppelganger. Magpahanggang sa ngayon ay yung long sleeve na itim na damit ni Papa ay hindi ko na ulit nakita. Baka sinunog ni Mama o tinapon. Kung ano man ang nangyari sa damit na yon ay hindi ko na alam. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa inyong channel, Miss Len. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arman. At nasa kolehiyo ako noong nangyari ang nakakatakot na karanasan ko na ito. Ang kwento ko pong ito ay patungkol sa luma naming bahay. May 3 kwarto po iyon. Ang unang kwarto ay kung nasaan natutulog ang aking mga magulang. Ang gitnang kwarto ay bakante at walang tao. Ang pangatlong kwarto naman ay kung saan ako natutulog. Walang pinto ang kwarto ko at tanging kortina lamang ang nagsisilbi kong harang sa pintuan. Madalas medyo late na ako nakakatulog sa gabi. Lampas 12:00 na yun. Patulog na ako nang biglang nag-brown out. Dahil takot sa dilim nagtalukbong ako ng kumot at pilit nagpaantok para makatulog. Nang mga oras na yun, nakarinig ako ng yabag. Yabag ng mga paa papunta sa harapan ng kwarto ko. Huminto ang yabag ng mga paa pagdating sa harapan ng kwarto. Patuloy akong nakikiramdam sa paligid habang pinipilit na dalawin ng antok. Dahil na rin nasanay ako na ganong mga karanasan na madalas makakarinig ng mga yabag ng paa sa teres, ay pinagkibit-balikat ko na lang iyon. Maya-maya ay nakarinig ako ng mga yabag na parang sa loob na ito ng kwarto. Papalapit sa tabi mismo ng aking higaan. Nasa taas ako ng double deck at walang natutulog sa ibabang higaan. Nakatalikod ako matulog at nakaharap sa bintana kaya hindi ko kaagad makikita kung may tao ba sa likuran ko na pumasok sa kwarto. Bagamat patulog ako ng mga oras na yun gising pa ang diwa ko. Bigla ko na lamang naramdaman ang paghila ng kumot sa buong katawan ko at napunta ito sa may bintana. Agad akong bumalikwas ng bangon habang nakapikit at tinawag sila Mama at Papa. Dahil meron kaming isang kwartong pagitan hindi nila ako marinig. Lakas loob akong bumangon at bumaba sa double deck. Dala ang aking unan habang yakap ko ito. Habang nakapikit nangangapa-ngapa akong tumungo sa kwarto nila Mama at malakas na kumatok. Nang pagbuksan ako ni Mama ng pinto ay nagpaalam akong doon muna ako makitulog kahit sa gabi lang na yun. Tinanong ako ni Mama kung anong nangyari o nanaginip lang ba ako ng masama kaya doon ako makikitulog sa kwarto nila. Ngunit hindi na muna ako nagkwento at sinabi sa kanilang makikitulog lang ako sa kanila. Hindi na rin ako pinilit ni Mama magkwento at hinayaan na lang makatulog. Kinabukasan kunento ko kila Mama ang nangyari sa akin nung gabi. At sinabi kong hinilaan ako ng kumot sa kwarto ko. Kaya napilitan ako makitulog sa kwarto nila. Hindi naman maniwala ang Mama ko at sinabing baka pusa o daga lang yun. Pinagsawalang bahala ko na lang at hindi ko na pinilit si Mama para maniwala sa akin.
Alam kong ayaw niya rin na matakot kami sa sarili naming bahay. Wala na ako napagkwentuhan tungkol doon at hinayaan ko na lang. Halos 7 taon na ang nakalipas at nakahanap na ako ng trabaho sa Maynila. Nang makapagpatayo kami ng bagong bahay, ang pamilya ng tito ko ang pinatira ni mama sa dati naming tirahan. 2 pinsan ko ang natutulog sa dati kong kwarto. Umuwi ako galing Maynila at nagbakasyon sa aming probinsya. Tipikal na banding naming magpipinsan at nauwi ang kwento sa kwentong katatakutan. Biglang nagkwento ang pinsan ko na si Ralph tungkol sa kwartong tinutuluyan nila sa dati naming bahay. Ang kwartong dati kong tinutulugan. Lagpas 12:00 na daw yun ng madaling araw. Habang tulog na ang isa kong pinsan na si Mark sa ibabang kama ng double deck patulog pa lang si Ralph dahil sa paglalaro ng ML. Bukas ang ilaw ng mga oras na yun. At kalahating bahagi ng katawan ni Ralph ang mayroong kumot. Nang bigla na lang itong hinila at napunta ito sa lagayan nila ng mga damit. Napatalon si Ralph kay Mark sa ibaba ng double deck at pilit niyang ginigising si Mark dahil sa takot. Ngunit tulog mantika si Mark. Maya-maya nagpatay sindi ang ilaw ng kwarto na para bang may naglalaro ng switch. Sa takot ay lalong siniksik pa ni Ralph ang katawan niya kay Mark ng mga oras na yun ay tulog pa rin. Hanggang sa mag-umaga ay hindi nakatulog si Ralph ng dahil sa takot. Bagamat kinilabutan kami sa nakwento ni Ralph ng mga oras na yun ay mas lalo kaming kinilabutan na makwento ko sa kanila ang pareho kong karanasan sa kwartong iyon. Simula noon, pinangalanan ko na ang hindi naming nakikitang kasama sa bahay at tinawag ko itong Arman.